sabi nga ni God, hindi araw-araw ganito. Umiikot ang mundo. Malay mo, paggising mo sa isang umaga, sa inyo naman sisikat yung magandang araw. Huwag na anak, kaya natin kasi ni Awang Panginoon makakaraos din tayo. Siguro, balang araw may tutulong din sa akin sa tito mo. At hindi na tayo ito na tito mo. Masaya na ako. Sabi na sa akin ng anak kong dalaga, hayaan mo ma, magbubuti ako pag-aaral ko. Para si tito hindi na maglilibos. Kasi nasasaktan siya. Nakikita niya yung tsuhin niya. Nalilibos sa ibang tao. Na kami, kaya lang may bigay mo ilaw, kaya lang yung tubig. Pagkain, o dito, 1 kilo bigas, kaya lang namin may abot sa kanya. O kaya, dadalhin siya sa doktor. Hindi ko nga siya madala sa doktor, hindi mo namamaga. Kasi antibiotic na, mahirap pong bumili ngayon. Kailangan may reseta pa. Gagawa pa ako ng paraan para makabili lang ako ng gamot ng kapatid ko. Gagawin ko, manghihingi ako ng reseta ng ibang tao. Ilalagay ko ang pangalan niya para lang makabili ako ng gamot. Kasi nung karaan ko, namamaga ko talaga yan. Hindi siya makatayo. Tapos nadapa pa siya. Sabi ko sa kanya, kuya, hindi ka na dapat maglalakad. Kasi kawawa na. Uwi mo na kain talaga. Ano, sabi niya, may awa ang Panginoon eh. Sabi niya, may awa. Gumaganon pa siya sa akin. Kaya sabi ko, kuya, magdasal ka na lagi. Kaya nga minsan sabi ko sa kanya, huwag ka na mag-alaga ng manok. Huwag ka na mag-alaga ng kapati. Sabi niya, therapy ko yan. Sabi niya, therapy ko yan eh. Kasi para doon lang ako nagiging masaya eh. Libangan, wala nga siyang TV, wala nga siyang electric pa. Electric pa na binigay ko, sira pa na, nasira na. Sabi niya nga eh, gusto pa nga niya eh. TV, gusto ko bumili ka TV na sabi ko kuya, hindi ko pa kaya. Kasi paborito niya si Ani, si Tanggol. Oo, yeah, si Cardo. Nako, grabe, pag yun napapanood niya, tuwa siya dyan. Tuwa siya. Malay niyo po, pag napanood na lang yung video, lagi lang tayo mag-pray, no? Huwag lang tayo mawawalan ng pag-asa. Tay, umiiyak si tatay, mga kababayan, nagiging emotionally dahil naririnig niya yung kwento ng kanyang kapatid. Pero alam ko ramdam ni tatay kung gaano siya kamahal yung kapatid niya. Napakabait nitong tao, ate. Mahal niyo ang kapatid niyo. Naniniwala talaga ako na blood is thicker than water. Ano man ang mangyayari. Ano man mangyayari pag halimbawa wala na yung magulang natin, tutulong talaga sa atin mga kapatid pa rin. Magkaroon man ng tampuhan ng magkakapatid, pagdating sa dulo, walang ibang tutulong. Talaga po, naniniwala po ako dyan. Naniniwala po ako dyan. Kasi bago po namatay ang nanay ko, sabi ng nanay ko sa akin, Nini, ikaw ang kumba sa ano eh, ikaw ang yung may pinag-aralan, ikaw yung malawak ang pag-unawa. Ito lang sasabihin ko sa iyo, huwag mong pababayaan ang kuya mo. Tutusin po, dalawa talaga na-stroke sa amin eh. Dalawa po, namatay na po yung kuya ko po. Namatay na po. Ako rin po nag-alaga noon. Kaya sabi niya sa akin ng nanay ko, huwag mong pababayaan ang kapatid mo. Kahit anong mangyari. Totoo nga po yan. Talaga pinaglalaban ko itong kapatid ko. Ayaw ko na nilalait ang kapatid ko. Tapos, pagkasal pa nila na umawa ko. Nag-birthday nga siya. Sabi niya, kahit biko lang, pinagluto ko talaga siya ng biko niya. Tuwan-tuwa ko nga siya sa akin eh. Sabi niya, salamat Nini. Sa biko mo. Totoo hindi ako marunong mag-biko pero pinag-aralan ko yan, nanood ako yung YouTube. Natutunan ko. Sabi niya, the best. Ganun siya, the best daw. Eh sabi ko, tambola ka pa. Sabi ko sa kanya. Nakakatuwa naman tayo magkakapatid. Kahit na anong hirap, ano pa naman ang kalagayan talagang nagmamahal. Saludo po ako sa inyo. Sana lahat ng magkakapatid ganun mo. Napakaswerte nyo tayo.
Kasi po, kahit sabihin natin mahirap, ganyan ang naging kalagayan ninyo, may mga kapatid kayong mapagmahal. Di ba na sinasabing lahat kasi may mga ibang magkakapatid na nakikita ko, maayos naman ang buhay nila. Pero hindi sila nag-uusap, hindi sila okay, di ba? May ganun. Mas, para sa akin kasi, ang tawag, mas mahalaga pa rin yung pagmamahalan kaysa kayamanan. Opo. Di ba? Kasi yung kayamanan natin na yan, nandito lang yan sa lupa. Pero mas masaya ang mga magulang natin, mas masarap pa rin tignan. Yung mga bagay na kahit anong hirap, nagmamahalan. Kaya gaya natin sinabi, sana lahat ng magkakapatid gano'n. Minsan na kayo mga kababayan, naiiyak ako. Dahil sa pagsaludo ko kay nanay kung gaano siya kamahal. Tama na iiyak Frankie. So, paano ikaw nag-aalaga? Paano yung mga gamit ng tatay? Ay, ganito po. Kasi ganito po. Yung anak ko pong dalaga, siya po yung pinapaano ako. Sige, tito mo maglalaba anak, itakob mo yung extension. Kasi mayroon buti na lang po, may kapitbahay kami. Ibebenta niya nga po yung washing na niya sa ibang tao. Sabi ko sa kanya, te, eto, lang po, maawa po kayo sa kapatid ko. Pwede po ba? Bilhin ko na lang po yung washing nyo. Binibenta niya nga yan, 1,000 eh. Sabi ko, pangarap ko na lang ng 500. Buti na lang, sabi ko, kuya, inuutang ko yung dryer. Pag may pera ako din ko na lang kapera. Sabi niya, may inabot mo na. Nagulat ako. Barya talaga yun, no? Barya yun. Oo. Binigay ko. Kaya sabi ko, anak, sige, hindi ka na mahihirapan, hindi ka na magpukusot-kusot. Dati anak mo nagpukusot. Mabuti nasisipag yung anak mo, mababait. Willing din silang tumulong sa kanilang tito. Dati nga po, pag ito dumi, CCR ko. Sigatako ng kain niya. Yung mga dalaga po. Yung anak nyo, dalaga nyo. Oo, sa kabilang bloke pa po kasi wala pa po ako nung pagpagawa ng CR. Walang CR dito. Opo, dati po. So naglalaba anak nyo, nagtatapon ng dumi anak nyo. Opo. Kung ano yung bunga siya ay puno, siya rin ang bunga. Napakabait nyo, mabait. Pwede ba makilala yung anak nyo? Andyan po sa bahay ko na. Pwede makausap? Opo, sabi po. Okay lang dito. Tito mo, nasabi ng nanay mo sa akin na ikaw daw ang katulong ni nanay para maglaba saka magtapon ng dumi. Bakit walang CR kasi dito? Hindi pa pwede magbuhay? Sa ngayon po, iyan po ang anak ko. Ngayon, sa yung sa amin may CR na po. May CR. Oo, dati ka po kasi may CR doon sa kabilang na caretaker din po ako dati sa bahay. Noon, wala din ako CR noon. Ang ginagawa ko dito, ginagawa nitong anak ko, kumukuha niya, tapos pinatapon. Tapos ngayon, wala siyang CR dito. Sa akin yan, nagdudumi siya, tatapon ng mga anak. Ilan taon niya nang inaalagaan? Ilan taon ka nang tumutulong nag-aalaga kay Tito? Bakit mo siya tinutulungan? How much you love your Tito? Naawa ka ba kay Tito? Ikaw, Mia. Ba't ka lumuluha? Naalala niya yun. Yan po siya yung kasama ko nung punta kami ng Malta. Na nakita niya dito, may nag-iwan. Sabi niya po, nakagraduation. Tapos siya, maganda na buhay niya. Nakakontrabaho siya. Hindi niya naman nilimus dito. Hindi mo na paglilimusin yung tito mo. Bakit? Sige po, parang kasi kung yung nakakaano po sa amin. Kami yung mag-anak, hindi na kami tumulong. Mahirap din po. Mahirap din po kasi kami. Hindi po kami. Kaya kapag minsan, pag sinasabi namin na, huwag ka na po naman yun.
Tumatapos ko talaga siya. Kasi gusto natin wait. Bibigla na, nandun na pala siya. Sabi nga ni God, hindi araw-araw ganito. Umiikot ang mundo. Malay mo, paggising mo sa isang umaga, sa inyo naman sisikatin magandang araw. Hintayin lang natin na sumikat ang araw na para sa atin. Yun din yung aking sinasabi sa aking sarili. Na balang araw, mas makakatulong pa ako. Kaya, nagawa ko yung mga bagay-bagay na abot lang ng aking kaya. At maging masaya lang tayo sa mga bagay ko ang ibigay sa atin. Basta magtiwala lang tayo kay God. Hindi ibibigay ni God yung mga bagay-bagay na hindi natin kaya. Lalong-lalo na sa'yo, Andrea. Mag-aral kang mabuti. Maging inspirasyon sana sa'yo. Si Tito, si Mama mo, nakikita mo kung ano yung paghihirap nila. No? Basta, ayun, tuloy-tuloy lang pinitin mo pagtapos ng pag-aaral. No? Sana hindi ka magbago. Kung gaano mo kamahal ang iyong pamilya, hanggang sa pagbuo mo rin ng pamilya, sana ganyan ka. Once na tinuloy-tuloy mo yan, ang pagpapala ng Panginoon ay sa iyo. No? Sige, ayaw ko na umiyak. Kaya mga kababayan, sana sa mga kapanood ng video na ito, kung sino man po ang mga kaluwag-luwag, pwede natin po silang tulungan kahit papiso-piso lang pag pinagsama-sama para may pambili ng gamot si tatay. Gaya ng sinabi ni nanay, hindi po sila makapagod kasi may mga anak si nanay na pinag-aaral at sobrang hirap din po ng buhay. Pero sa ngayon, nagbibigay ako ng kaunting tulong. Pagpasensyahan niyo na po. Pag-pray natin, sana makabalik ako dito. No? Ay, may 5,000 na akong dala. Sana makatulong sa iyo. Yan? Kaya? Dalawa na? Salamat. Gabayan ka ng Panginoon tayo. Laban lang. Walang ano man tayo, para sa inyo po yan. Pasalamat tayo kay God. Kasi po, ginaid ako ni God para mapuntahan kayo dito. Wala akong idea, wala akong alam kung ano man. Basta lagi ko lang pinagpipray, God, dalhin mo ako sa mga taong karapat dapat tulungan. Kaya kung ano man ang na-receive nyo ngayon, blessing po, galing kay God. Hindi po kayo dahil. Kasangkapan lang po. Kaya ingatan nyo po, sana magamit sa ano, no? Sana makabalik ako. Thank you so much. Ano eksaktong lugar ito na eh? Ano po? Barangay Kalimag, 378. Bayan na, lugar niya. Ano po? Ganun marami po. Yan mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po na sumusuporta at nagmamahal kay Daddy Frankie. Nagmamahal sa Team Daddy Frankie, maraming salamat. At isang tatay o isang pamilya na naman ang naabutan natin ng tulong dahil din po sa inyo, sa inyong panonood, pag-share at pagsuporta sa akin. Gaya na aking paulit-ulit sinasabi, hindi po magagawa ng Team Daddy Frankie kung hindi rin po sa inyong suporta. Maraming salamat po, Daddy Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan. Salamat!